Hello guys, so welcome back po sa video natin ngayon. Babalikan po natin itong si Tala Loan Apps. So, tingnan natin kung okay pa itong si Tala ngayong 2025. Doon po sa mga naghahanap ng mga mautangan, pang-suporta sa mga business nila o sa mga bill payment or sa iba pang mga pangangailangan. Ito pong si Tala, binalikan ko po kasi it's been a year nang ginamit ko to si Tala kasi nagkaroon po ako ng issue sa kanya. So sinilip po natin siya, titingnan natin po kung okay pa po siyang utangan uli ngayong 2025. So siyempre alam naman po natin na nagdaan na buwan na nabutas yung mga bulsa natin sa mga gastusin dahil nga sa mga holidays. So pati mga naipon natin siyempre natibag din. So yun nga guys, binalikan ko to si Tala kasi it's been more than a year na rin nang ginamit ko siya na mag-loan ako rito kasi nga nagkaroon ako ng problema doon sa OTP kasi hindi nga ako nakaka-receive ng OTP. And then ang ginawa kasi nila before, tinanggal nila yung option na ma-receive niyo po yung pera niyo directly papunta po doon sa sa bangko niyo or doon sa GCash or e-wallet niyo. Kasi nung time na yon pag mag-loan po kayo sa kanila, papasok lang dun po sa wallet nila. And nagkaroon ng maraming issue po kasi sa iba na kapag transfer mo yung pera from yung wallet apps nila na mismo ni Tala is nagkakaroon ng problema na hindi na ta-transfer po dun sa GCash kasi after on kailangan po pa kayo mag-request ng transfer, 'di ba? So yun nga may mga issue na hindi po mapasok, kailangan niyo pa mag-request sa mag-file ng complaint doon sa customer care nila na ganito yung issue. So technical, parang ganoon. And then yung OTP hindi rin po mapasok doon sa phone number na naka-register. So yun po yung yung last time. Ilalagay ko na lang rin po yung link diyan kung ma-experience niyo po yung ganung issue. And then kung paano po mag-apply dito kay Tala Loan Apps, ilalagay ko na lang rin po diyan sa description yung link po kung paano po mag-apply. Since meron na po akong account rito kay Tala, so binilikan ko lang po siya guys. Tiningnan ko kung ano po yung kung okay pa rin ba itong si Tala. So kasi nga it's been a while na ginamit ko to. So ang nangyari po may mga question po doon na dapat yung pilapan uli, ano po yung purpose kasi yung last time po na ko yung credit is 3,000. So ang mangyayari po i-click niyo yung borrow uli. Tapos tatanungin po kayo yung nung question kung para saan yun, tapos yung parang a bit ng personal information niyo po. So yun nga po, binalikan ko siya, ang nakalagay doon borrow again. So clinic ko lang po yung borrow again. Tapos ang sabi niya doon continue repaying yung loan niyo para makapag-loan kayo ng maximum up to 25,000, yun yung sabi niya. So clinic ko yung okay, tapos magtatanong po siya doon para saan ba yung purpose ng pangungutang nyo, business ba yan or personal, mamimili lang po kayo doon. Tapos tatanungin pa rin niya yung tapos magkano po yung pera na nakuha nyo within 30 days. Tapos tatanungin niya kung nag-autang na po kayo, kung may current debt kayo. Huwag nyo lang kung may mga utang kayo, sabihin nyo lang doon no. Lagay nyo dyan. Tapos ilagay nyo lang po yung yung salary. Tatanungin niya kasi kung magkano yung salary na nakuha nyo within a month, yung gross. So ilagay nyo lang po maximize nyo na para malaki po yung maging yung approval ng credit limit. And tatanungin niya doon gaano kayo ka-frequent kung kung kumita o ganun to get paid. So ilagay niyo lang doon kung kung nagwo-work kayo, so kung every 15 days kayo, so bi-weekly parang ganun. Or kung weekly kayo sumasahod, lagay niyo lang doon. Tapos itatanong niya rin doon kung when will be your last next payday, parang ganun. So i-click niyo lang rin po, ilagay niyo, answeran niyo lang po 'yun. Tapos i-refresh niya 'yan, tapos magbibigay siya ng bagong credit limit. So i-congratulation kanya. So ako nadagdagan lang ako ng from 3,000, so naging 3,500 pesos po yung bagong credit limit ko. And then pwede ko na raw po yung i-withdraw anytime. So doon kasi itong si Tala, maganda talaga itong si Tala sa totoo lang. So by experience, nagkaroon lang talaga ako ng problema last time. Pwede nyo kasing bayaran si Tala from 15 days to 61 days. Pero doon po I guess sa mga bago, yung mga maliliit pa yung mga credit limit. I'm not so sure doon sa mga malalaki na yung credit limit. Pero sa akin, I can repay yung loan ko from 15 days to 61 days. Ang kagandahan dito kay Tala is ikaw yung mamimili nung dates kasi doon sa mga usual na loan, 'di ba? Sila yung maglalagay kung kakailan yung due date nyo. Tapos kung kailan nyo pwedeng bayaran yung ganun, 'di ba? Kung halimbawa by
by weekly or by monthly, 'di ba nilalagyan na nila do'n. So sila na nagde-decide ng ano nyo, kung kailan nyo dapat bayaran yung ano nyo, yung due date nyo, parang gano'n. Pero dito kay Tala, ang kagandahan niya, alam nyo guys, yung bar na yon kasi ano yun, pwede nyo i-adjust from 15 days to 61 days. Nasa sa inyo yung kung kaya nyo bayaran ng 7 days, 15 days kasi yung minimum. So pwede nyo ilagay 15 days lang. Kung gusto nyo 30 days, nasa sa inyo po kung ilang ano nyo kaya bayaran. Basta maximum 61 days, yun po yung sa akin. So pwede ako mamili doon. Walang due date. So ako maglalagay ng sarili kong due date. Ayun yung kagandahan, di ba? So ako magde-decide. Ang pagkakaiba lang talaga rito is si Tala kasi ang charge niya is daily. So 0.43% po yung daily niya. So kung gaano kahaba nyo iniram, ganun din kalaki yung i-charge sa inyo. So daily 0.43%. So yun po yun. So kung halimbawa 15 days lang, yun lang yung daily na babayaran nyo. So kung binayaran nyo yan ng early, so yun lang din ang babayaran nyo, yung kagandahan kay Tala. And then, meron lang siyang talagang one-time processing fee na 3.99%. Yun talaga yung fix. So, one time po yun. And then, pwede nyo po mamili kayo ng i-transfer sa e-wallets nyo or sa banko. So, sa e-wallet po, may charge po siya. Nakalagay dun 10 pero siguro depende kung anong e-wallet. So, pag GCash gagamitin nyo, 15 pesos po yung charges. So, may kaltas na 15 pesos. Yun yung one-time na charges. Pero yung 0.43%, yun yung interest per month na babayaran nyo. So, dun sa yung 3.99% na one-time charges, kasama na po yun doon sa babayaran nyo, sa ma-add po dun sa total na interest charge. So, 3.99% plus 0.43%. So, dun sa sa daily. Yung daily lang po yung 0.43 plus additional lang one time 3.99% guys. So, hindi po daily yung 3.99%. One time lang po yon. And then, bahala na kayo kung anong days or ilang days nyo gusto bayaran yung yung utang nyo, yung loan nyo. And then, dun nga guys, kung pipiliin nyo yung e-wallet like si GCash, may 15 pesos po na kaltas. So, yun na po yung kaltas mismo dun sa nautang nyo. Hindi na po yung charge niya kay Tala, kay GCash na po yung charges na yun. And then, mag-ano lang siya ng timer, parang nasa 1 minute din yata yung timer na yun, ihintayin nyo lang, magka-count yun. For 60 seconds, parang ganun yata, hindi ko na matanda. Pero pag tapos ng timer na yun, babalik na siya sa main dashboard, and then, automatically nandun na po yun sa GCash nyo. So yun po yung kagandahan ngayon, hindi na niya tinatransfer sa e-wallet niya kung gusto niyo i-transfer sa GCash niyo directly para walang issue. Yun na, pasok na uli. So yun po yung nawala dati. So ngayon binalik na niya, so mukhang naging okay na to si Tala para sa akin ngayong 2025. And maraming salamat guys sa patuloy na pagsubaybay sa mga ina-upload natin ng mga video. And kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa channel natin, huwag niyo pong kalimutan. I-click niyo lang po yung subscribe button diyan sa baba para at saka yung bell notification para updated po kayo sa mga bagong video natin na ilalabas. And thanks so much for watching guys, and see you next time.